Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaksyon ngayon itong post ang balita ngayon. Tungkol ito kay Senator Francis Escudero na tila baga nagpapatuloy ang panggigipit sa kanya ng administrasyon ito. Okay, oh. Breaking. Excuse me. COMELEC pinadalhan ng show cause order si Chis Escudero. Kinumpirma ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na pinadalhan ng show cause order si Senator Francis Joseph Chis Escudero. Ayon kay Garcia sa isang panayam, kailangang magpaliwanag si Escudero kaugnay ng aligasyong tumanggap umano siya ng 30 million na campaign contribution mula sa kontratistang si Lawrence Lobiano noong nakaraang May 2022 election. Binigyan ng COMELEC ang senador ng 10 araw para magsumiti ng paliwanag hinggil sa naturang usapin. Okay. Sa isang post ng GMA nabasa ko, nag-welcome pa ni Senator Escudero itong show cause order para magkaalaman na. Hindi siya natatakot. Tatalima siya dito, magsasubmit ng paliwanag para once and for all ma-clear ng kanyang pangalan. Kasi inilagay niya sa kanyang sose. Sabi niya, wala akong nalabag na batas. I don't know how nawalan. Kasi merong sinasabi sa Omnibus Election Code na bawal daw tumanggap ng campaign contribution galing sa mga kontraktor. So, kung gano'n, I don't know, abogado itong si Senator Escudero. Alam niya na may batas na gano'n. So, bakit siya tumanggap? Kung alam niya na matatamaan siya ng batas, bakit niya inilagay doon sa kanyang sose? Kasi kung alanganin o may itinatago, kung ako yung kandidato, uy, bawal ito. Hindi ko na lang ilagay. Pwede man ganun. Bakit ko ilalagay kung alam kong bawal? The fact na inilagay niya sa kanyang sose, ay napag-aralan na niya yung kondisyonis na hindi siya tataman. Yun ang basa ko dyan. Okay? Kaya lang ito ang tanong. Bakit si Escudero lang? Sino pa yung ibang nagkandidato na nalaman na ibulgar na meron din siyang campaign contributions galing sa mga kontraktor? Nako, walang iba kundi ang Pangulong Marcos Jr. Hinahanap ko yung meron akong Facebook reel na panood, na i-save ko nga, hindi ko lang mahanap si Ivan Mayrena, ABS-CBN reporter, tinanong niya si Auntie Claire. Very clear doon. Record shows that the President received substantial campaign contributors from contractors during the May 2022 election, and itong mga contractors na ito, panahon ng Marcos administration, biglang tumaas ang bilang ng kontrata nila sa TPWH. Anong masasabi nyo dito? Tanong niya kay Auntie Claire. Ang sagot ng Auntie Claire, let the COMELEC do their job. Investigate. Tama naman yung sinabi ni Auntie Claire, investigate. Tanong, bakit si Escudero lang ang pinadalhan ng show cause order? How about the President? Di ba? Kailan nila papatawag ang Presidente? Kailan nila pagpaliwanagin? Dahil ba Presidente siya, exempted lang muna? I don't know. Hindi ko na
Hindi ko na masagot yan kung bakit si Escudero lang ang pinagpapaliwanag. Okay? Basa tayo sa ayun, Cristina Yabes Rey. How about BBM and Martin? Yun ang sinasabi ko. Kay Martin Romualdez, hindi ko na monitor kung nakatanggap ba siya ng campaign contribution sa mga kontraktor. Ren Cubs, Garcia should explain to people how Soto, Lacson, Lapid, and Crooks politician win the election. Vincent Ochinang, hoy, Comelec, papaano sila Romualdez, Saldico at ibang congressman na binabanggit ni Diskaya? Hindi nyo ba sila isukos order? Correct pala. Nabanggit pala ni Diskaya na nakabigay sila, Saldico, walang ginagawa ang Comelec. Wala lang. Parang walang nangyari. Ngayon, itong si Escudero, after yung kanyang privilege speech sa Senado, si Martin ang utak ng flood control scam. Very brave statement. Ngayon, ipapasyokos order na. Galing. Kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Arms Boy Pangulima, ang utusan ni King Crooks, naghahanap na naman ng paraan para labanan nila si Cheese. Berhol Bentong, parang astang matino tong chairman ng Comelec. Chingay, ayan na naman siya. Alam mo na, hingit nandyan si Garcia sa 2028, loto na ang eleksyon. Lito de Vera, ano kaya sabay ding magpaliwanag si Chairman George sa mga issue niya, irregularities last election? So, hindi ako natatakot para kay Chis Escudero. Kayang-kaya niya itong lusutan. Sabi nga niya is, it's a good opportunity for him to explain. Kaya, baliwala yung Syokos order na yan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon. Dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila. Nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Na anak ko diri sa among area, sa among tanom nga kape. So mag-abuno karon mo na ni ang itsura sa among kape nga tulo na kabulan. So among giabunuhan. So naanay mga sanga So tambok yun ang among kape. Gawas nga hinlo, ginabunuhan pag yun og among gina-sprayhan. Tagas na gid ang among kape. Naanay mga sanga-sanga. Og karon maupod ni ang duha na kabulan nga ikaduha namo nga tanom nga kape. So maayo gihapon ang tubo sa duha na kabulan nga ikaduha namo nga tanom nga kape. Naanay mga sanga O karon human sa pag-abono mag-spray na pod mi sa among kape. Sa nagasuporta